Mga bagay na unti-unting sumisira sa relasyon mo sa Diyos. Una, pag-iwas sa pananalangin. Kapag bihira ka ng manalangin, unti-unting lumalayo ang puso mo sa Diyos. Ang panalangin ay hininga ng kaluluwa. Kapag ito'y naputol, nawawala rin ang buhay ng pananampalataya. Pangalawa, sekretong kasalanan. Ang mga kasalanang tinatago ay parang apoy na unti-unting lumalamon sa loob mo. Habang patuloy mong itinatago, mas lalo kang kinakain ng hiya at guilt at mas nahihirapan kang maranasan ang kapatawaran ng Diyos. Pangatlo, palaging pagkukumpara. Kapag palagi mong tinitingnan ang kung anong meron ng iba, nawawala ang pasasalamat mo sa kung anong ibinigay sa iyo ng Diyos. Sa halip na mapuno ng kapayapaan, napapalitan ito ng inggit at kawalang kasiyahan. Pang-apat, pagmamataas o pride. Ang pusong mataas ang tingin sa sarili ay saradong pinto para sa biyaya ng Diyos. Kapag akala mo kaya mo lahat ng walang tulong niya, doon ka nagsisimulang bumagsak ng hindi mo namamalayan. Panglima, pagpili ng kaginhawaan kaysa sa katotohanan. Kapag mas pinipili mong maging komportable kaysa sumunod sa tama, unti-unting napapatay ang apoy ng pananampalataya. Ang tunay na pagsunod kay Kristo ay madalas hindi madali, pero laging may gantimpalang kapayapaan. Pang-anim, pagpapabaya sa salita ng Diyos. Ang Biblia ay ilaw sa dilim at gabay sa bawat hakbang. Kapag napabayaan mong basahin at pagnilayan ito, madali kang maligaw ng mundo at mawalan ng direksyon sa buhay. Pang-pito, hindi pagpapatawad. Ang pusong puno ng galit ay hindi mapapasukan ng presensya ng Diyos. Habang pinipili mong hindi magpatawad, ikaw din ang nakakulong sa sakit at hindi mararanasan ang kalayaan sa kanyang pag-ibig. Pang-walo, mas pagtitiwala sa damdamin kaysa sa pananampalataya. Ang damdamin ay pabago-bago, pero ang Diyos ay hindi. Kapag pinairal mo ang emosyon kaysa sa pananampalataya, madali kang matinag. Manampalataya ka kahit hindi mo maramdaman, dahil tapat ang Diyos kahit tahimik siya. Pang-siyam, pagmamahal sa mundo higit sa Diyos. Kapag mas abala ka sa paghabol sa tagumpay, pera at kasiyahan kaysa sa presensya ng Diyos, unti-unti mong napapalitan ang sentro ng iyong puso. Tandaan, walang bagay sa mundong ito ang makapupuno sa puwang na para lamang sa Kanya. Pang-sampu, katamaran sa espiritual na buhay. Kapag tinatamad kang manalangin, magbasa ng Biblia o sumamba, unti-unting nanlalamig ang apoy ng pananampalataya. Tulad ng apoy na kailangang painitin, ang puso rin natin ay kailangang alagaan araw-araw. Pang-11, pamumuhay na walang pagsisisi. Ang pusong ayaw magbago ay pusong tumatanggi sa biyaya ng Diyos. Ang tunay na pagsisisi ay hindi lang pagsasabi ng sorry, kundi pagtalikod sa mali at pagbabalik sa kanyang mga bisig. 12, pagtanggi sa pagtutuwid. Ginagamit ng Diyos ang ibang tao o mga sitwasyon para ituwid tayo, pero kapag sarado ang puso mo sa payo, mananatili kang pareho. Ang pagtanggap ng pagtutuwid ay tanda ng pusong handang lumago sa pananampalataya. 13, panlilibak sa kapwa mananampalataya. Kapag nilalait o hinuhusgahan mo ang kapwa mo Kristiyano, sinasaktan mo rin ang katawan ni Kristo. Sa halip na pintasan, tangkilikin at ipanalangin sila, dahil pare-pareho tayong nasa ilalim ng kanyang biyaya. 14, pagdududa sa pag-ibig ng Diyos pagkatapos magkamali. Kapag nadapa ka, huwag mong isipin na lumayo ang Diyos. Sa totoo lang, siya pa ang unang lumalapit para iangat ka. Ang kanyang pag-ibig ay hindi batay sa kung gaano ka kabuti, kundi sa kung gaano siya katapat. 15, pag-aakalang kaya mong harapin ang buhay mag-isa. Ang pagsandal sa sarili mong lakas ay magdadala lang ng pagod at kabiguan. Ang buhay ay hindi dinisenyo para harapin ng mag-isa. Kailangan natin ng Diyos sa bawat hakbang, bawat laban at bawat umaga.